Spirit. Okay na po tayo. Liz, ito po yung yung ating pong Ebanghelyo ng Panginoon, Brother Marcelo, no? Okay, ano mo masasabi mo? Bahagi, batas natin, tsaka natin sila pag-sharing. Magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig ng programang ito. Sa atin pong head servant, Brother Ting, magandang hapon po. At dito sa dalawang ating pong sponsor na magpapatuto sa inyong dalawa, magandang hapon. Dito po sa ating ebanghelyo, mga kapatid, dito pa lang sa titulo, si Jesus at si Beelzebul. Dito parang hinihingi sa atin, kanino ka ba? Kay Jesus ka ba? O kay Beelzebul, ang prinsipe ng demonyo? So, sa pananalita, mga kapatid, si Jesus, sa kabila ng mga mabubuting gawa na nakikita ng maraming tao, ganun pa man, inaakusahan pa rin siya dahil sa pag-iral ng inggit. Kahit na anong gawin niya, nakikita, nasasakyan, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng iba't ibang karamdaman. Pero ganun pa man, hindi pa rin kumbinsido ang kanyang mga kababayan. Kaya ang tanong dito, ang sabi ni Kristo, dito sa bandang huli, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. So sa makatuwid, parang tinatanong tayo, kanino ba tayo? Kanino ba tayo nakaanib? Lalo na itong kwarismang ito. Habang tayo nagninilay at nagsusuri ng ating mga konsensya, kanino nga ba talaga tayo? Tayo ba ay pag-aari ni Kristo o pag-aari ng demonyo? Kapatid, huwag sana tayong mamamali sa pagpapasya, sa pagpili na kung kanino nga tayo. Total, nakilala na natin si Jesus. Nakilala na natin, nakalapit na tayo. Kamukha nitong si Rolando na ngayon nandito. Ang sabi niya, oo, ganitong kalagayan ko, pero kumbaga, mas papanig ako kay Kristo sapagkat nakatitiyak ako dahil may pag-asa akong pagagalingin ako ni Jesus kung ako ay papanig sa Kanya. Yan lamang po. Glory to God, glory to Jesus, glory to Holy Spirit. Okay, ganun ang pakikipag-ano natin. At least kinakailan po natin talagang katatagan, katapangan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Ang kalaban natin, malakas. Kaya kailan tayo talagang Diyos ay nabubuhay sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga, Brother Rolando, ano ba naging, sa buhay mo ba? At least, paano ka ba nabubuhay sa ngayon? Tinitingnan kita, no? Dinadialysis ka? Mga ilan taong ka na ba dinadialysis, Brother Rolando? 6 na taon na po. 6 na taong ka dinadialysis, oh. Ang kamay niya po, puro bukol na. Yung tama ng mga, tama po ng mga karayom, yung pagkasali ng dugo. Ganyan po kahirap ang lagay niya. Kaya ngayon, tatanungin po natin siya, interviewin natin siya, paano niya natitiis yun, no? Sa loob na 6 na to, na lagi siya sinasalin ng dugo, at kung tawagin yun, dialysis. At bandang huli, naroon, patuloy pa rin siya, titingnan niya ang mukha niya, talagang ano pa rin siya. Naroon yung talagang pag-asa niya, malaking pag-asa niya na mabubuhay siya, malaking pag-asa niya na bibigyan siya ng biyaya ng Diyos sa buhay. Okay, kaya ngayon, Brother Orlando, ano ka? At least ano masasabi mo sa Diyos sa buhay? Ba't hanggang ngayon, malakas ka pa? At hanggang ngayon, matatag ang iyong pananampalataya, Brother Orlando. Opo, kasi simula po nang mapunta ako sa SOC, bunga po ako ng Mama Mary. Kasi na minsan umakit sa bahay si Mama Mary. Nung unang umakit sila sa bahay, si Mama Mary, hindi ko siya binigyan ng pansin. Kumbaga binaliwala kasi hindi naman po ako yung taong talagang religyoso, hindi rin ako pala simba. Ngayon po, nung pagbaba ni Mama Mary... Nung pumanig ba sa'yo, Mama Mary, may sakit ka na? Opo, may sakit na po ako. Opo, sige. Tapos po, hindi ko siya binigyan ng pagpapahalaga. Tapos wala pang 1 buwan, pumalik uli sa akin si Mama Mary. Nagpunta uli sa bahay. Ngayon sabi ko, siguro talagang ito na yung kinakatok na ako ni Mama Mary. Kaya sabi ko sa kanya, Mama Mary, pagbaba mo dito, ibigyan niyo ako ng kalakasan para
makapunta ako sa Paho. Kasi pinakit po ako sa Paho, pumunta daw po ako doon. Ngayon, nung pagkababa ni Mama Mary, sabi ko sa sarili ko, siguro, eto na, gusto kong makaano ng kalakasan. Simula po nung umakit ako dito sa Paho, nag-gadsiling po ako. Magmula po noon, nang nag-gadsiling ako, nakaramdam na ako ng kakaibang lakas. Kasi pagka kami po dinadialysis bago at pagkatapos, medyo talaga pong masama pa rin nakapakaramdam namin. Pero nung napunta po ako dito sa SOC, gumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na po. Tapos sumasama na po ako sa pagbaba ng Mama Mary. Sa katunayan nga po, nakapag 3 days fasting ako. Walang kainan yun. Opo. Noong una po, natatakot ako kasi walang kain. Kasi pagka nakanda po ako ng gutom, nanginginig na po ako eh. Nanginginig na ako. Hindi ka pa na-dialysis yun. Opo. Tapos 3 days fasting, tatamaan po yung dialysis ko ng Martes. Pagka hindi po kami dinialysis, na mamagana yung mukha ko, yung mata ko na mamanas na, Ano nangyari sa'yo nang hindi ka nakapadialysis? Sabi ko po, sabi ko, Lord, bahala ka na, basta gusto kong gumaling. Kayo na pong bahala. Kung kayo na po mag-dialysis sa akin sa araw na ito, kasi Martes nandun po kami sa 3 days fasting. Inaobserbahan ko po yung sarili ko kung anong ano. Pero wala po talaga ako nararamdamang kahinaan. Talaga pong normal ang pakiramdam ko. Pati hindi ako namanas, hindi ako Kaya nagpapasalamat po ako sa Kanya, sa Panginoon, dahil dininig niya yung Nag 3 days fasting ka ba, panalangin ko. Rolando? Meron ka ba na vision? Lalo yung sakit mo, ganyan. Halos gusto mo makausap ng Diyos sa buhay. Dahil sa Opo. hirap nila, may na-vision ka ba? Ano yung na-vision mo? Ini yung pong hinihiling ko na sana magpakita sa akin si Lord. Kaso wala po, hindi po ako naka-vision. Basta nakatako lang, puro liwanag lang. Hinahanap ko pa siya doon. Kaya lang talaga pong hindi ko siya makakita doon sa vision ko. Puro liwanag lang po ang nakikita ko. Nung araw ba, anong mabigat mong kasalanan sa Diyos? Ba't nagkasakit ka ba ng ganyan? Kasi ang cause kasi ng sakit, kasalanan. Ayun nga po, hindi ko po alam nalaman ko na lang yung mga kasalanan ko nung napunta na po ako dito sa SOC. Ano sa pinakamabigat na kasalanan mo nagawa? Kasi nung araw, nagkaroon din po ako ng mga babae hindi ko siya, kumbaga nabuntis po siya, hindi ko siya tinuluyan. Yung mga ganun po. Saka yun po, nakiapid din ako sa May asawa na may asawa. Opo, nung mga panahon yun, wala po akong Wala ka kasalanan pala yun. Nung napunta na ako dito sa SOC, nung ko nalaman na napakarami ko palang kasalanan. Kaya sobra-sobra po ang pagsisisi ko sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, pinipilit kong maging mabuti sa ating Panginoon. Yung mangganap siya, may asawa ka na. Opo. Bali nung nagkaasawa na ako, ayun nga, yung pagkaasawa ko, parang kasalanan din pala yun eh. Kasi yung asawa ko nga po, napangasawa ko, hindi kami kasal kasi may asawa din po siya. Doon ko lang po narinig na kasalanan din pala yung ginawa kong yun. Ang asawa ngayon nasa abroad. Opo. Saan lugar? Sa Italy po. Sa Italy. Sa Italy na baka meron tayong kasama sa Italy ha. Sister Linda Passion. Sana magkita sila ron. Sana panoorin mo ng Opo, yung live stream. Yung ate ko, nakikita niya po yung gawain natin dito. Sana Nauuna pa nga siyang binabalita niya sa akin eh. Yung mga Sunday gathering natin. Oo. Nakikita niya. Nagulat nga siya, nakita niya ako sa picture do kami ng nanay ko. Sabi, ano ba yun? Tapos niya sabi ko, ganun. Napapanood daw po niya tayo sa Italy. Live stream niya. Siya po. Gusto ko lang sabihin sa inyo live stream natin, ba? www.
At least www.soldierofchrist.com wellnode.com. Mahirap basahin, ano? Amen, hallelujah. Kaya, pasok na tayo kay Maria Corazon de los Reyes. So, siya ay sponsor ngayon. Hello, welcome. Si Sister Maria, ba't kayo napunta rito? Dito sa God's Healing. Ano ba sakit nyo? Ako po, dati po akong high blood. Una po, nervous. Tapos nagka-high blood ako. Tapos arthritis. At dati po kayo may high blood, may nervyos. Opo. O, ano po nang naganap sa inyo nang marating po kayo rito sa God's Healing Mission? Ang ano ko po, nababawasan na. Kasi dati po, buwan-buwan, nagpupunta ako sa family doctor namin dyan sa St. Luke's. Kapo, Aki pong doktor, si Dr. Humubono Calieja. Yan po ang family doctor namin. Ngayon po, No. bihira na po akong mag-ano dahil... dahil nung makarating po kayo rito sa Soldier of Christ at nagkaroon kayo ng God's Healing Mission, ano ang malaking nadama niyo po sa buhay niyo? Malaki ba pagkagalingan niyo ba? Malaki ba pagbabago? Yung pong dati kong 180 over 110, bumaba na po, naging 160 na ngayon. At saka dati, step by step ako kung umakyat. Ngayon po, nakakaano na ako. Dire-diretso na. Isa na lang, hindi pa po, mag-isa na lang akong umaakyat. Dati may kaagapay. Opo, inahatid ako ng kasambahay namin. Amen, hallelujah. Tapos, bumaba ng BP ko. Pero yung gamot ko po na Anbas sa maintenance ko, pinalitan na po ng Norvas. Pinalitan na. Opo, dati po 10 milligrams yan. Ngayon 5 milligrams na lang maintenance ko ho. Okay. Ngayon, wala na po kayong ano. Dapat tanggal niyo na rin yung maintenance. Mahirap magtanggal ng maintenance. Okay, di bali po, siyempre kailangan niyo rin maintenance. May edad na po kayo. Opo, kasi ngayon, bago po ako umakyat, nagpa-BP ako uli ngayon dahil nagka-tensyon na naman po ako kanina sa anak ko. At saka yung manugang ko. Yan po ang bago kong ano na naman ngayon, kasalanan. Ngayon na Holy Week. Nagalit kayo. Nagalit po ako, sumigaw po ako Huwag na ng po kayo sumigaw. magalit. Kaya, Nagagalit. nag-160 Walang kaugnayan sa Diyos. At saka delikado 160 po na buhay naman, niyo. over 110. Okay po. Ngayong hapon po, Thank bago you ako po. umakyat. Thank you, Brother Marcelo. No? Gusto ko lang itong bago ko yan sila. Yung bang pagkilala sa kalaban, si minsan di alam. Dito sa Efesos chapter 6, verse 12. Sapat ang kalaban natin, hindi mga tao, kundi mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamiyan sa limbito ito. Ang mga hukbong espiritual na kasama at himpabuhin. Ito pala kalaban natin, masasabi Brother Marcelo. Hindi sila nakikita. Yan yung Makapangyarihan sila. makapangyarihan din yan, Brad. Masasabi natin na makapangyarihan, hindi tao o hindi espiritu rin sila. Kaya makapangyarihan. Now, kung wala po tayong, kaya nga po, hindi ko makalimutan, yun pong itinuro nyo na divine shield na yun. Kapag ang isang tao wala pong divine shield, wala po siyang laban. Maniwala kayo. Sapagkat may divine shield po tayo. Ano mang oras umatake yan, ano mang klaseng atake yan, sapagkat may divine shield ka, kaya nga po, sinasabi natin, yung vigil overnight, isa yan sa pinakamabisa. Isa yan sa nagpapatatag sa tao. Kaya kinakailangan po lahat po tayo mga taga-soldiers of Christ ay kinakailangan gumaganap po ng divine shield dahil pag hindi po tayo mag-divine shield, hindi tayo mag-fasting, hindi tayo mag-vigil and so forth and so on, wala po tayong laban. Pero kung meron po tayo niyan, kapatid, hindi po makakapenetrate. Lalo pa ngayon, yung alas 3 na panalangin, madaling araw, hindi po nakakapasok si Satanas kung gumaganap tayo ng ating divine shield. Okay,